So ayun guys, good morning po. So sa araw na to pupunta tayo ng NPS. Ako yung pinapa-asikaso ng amo ko, ako na lang daw yung mag-aasikaso. So ito, gumising tayo ng maaga, kakaligo ko lang. So nag-prepare na ako. Hinintay ko lang yung pagdating ng sekretary namin. Pasensya na, medyo pause. Para kunin yung copy ng aking bank account, papaserox natin. Kasi di ko mahanap yung passbook eh, buti na lang. Meron akong kopya ng pictures ko dito sa aking cellphone. Yun na lang ang ipapaprint ko. Siguro pwede na yun. Kasi ang kailangan lang naman dun yung account number. Kasi dun daw yata nila ihuhulog yung kukminyong ko sa bank account ko dito sa South Korea. So ito guys, papalabas na ako ng company namin. So kinuha ko lang tong kopya ng aking ATM na passbook na account, kailangan daw to. So napaprint na ni Nuna, yung aming secretary. So on the way na tayo dun sa destination natin. So samahan niyo ako sa aking journey para sa mga mag-aasikaso ng mga kukminyonggom nila na benefits pag pauwi na ng Pilipinas. Baka magsilbing gabay ito sa inyo. So kita tayo mamaya pag nasa bus station na guys. Nasa bus station na tayo. Ayan. So magabang tayo ng bus papuntang Gure para sumakay tayo ng subway. Sa mga taga Gimpo rito, nasa bandang malapit sa Janggidong yung pupuntahan natin. So baka makatulong yung video to guys pag kayo naman ang mag-aasikaso ng kukumin ninyo. So abangan nyo, subaybayan nyo yung video to. Nasa subway na tayo guys. Baba tayo dyan para sumakay ng tawag dito, subway. So yan guys. So pag nasa Gure ka, sakay ka lang ng subway, tapos 4 na stasyon lang papunta dun sa NPS na building. Baba ka sa Golpo, Bokpyong. Tapos 2 minutes na lang daw po ang lalakarin mo doon. Hanapin na lang natin yung building. 4 na stasyon lang magbuhat o mag-start dito sa lugar na pinatatayuan natin ngayon, which is nasa Gureok tayo. So yan, magabang tayo ng subway dito. Kabang na lang tayo dito guys. So andito na tayo guys. Pakyat na tayo dito sa address na binigay sa akin ng aming secretary. So sabi niya exit 1. Isa lang naman ang exit dito eh. Exit 1. Guys, nakita na natin. So ayun yung NPS building. NPS Kukminyonggom Gongdan. So akyat tayo dyan guys. Pasok tayo. So hanap lang tayo ng elevator guys ha. Eto. So nakalagay NPS 4th floor.
may guide ka pala, hindi pala mahirap hanapin guys. Malapit lang pala dito sa lugar namin. So hindi man ako nahirapan talaga, buti na lang ang laking tulong ng subway map talaga o kaya yung Kakao Metro. Tsaka yung Google Maps nyo pag nandun na kayo sa mismong lugar na to. So makikita nyo kung saan na destination kayo dapat pumunta, pa kanan, pa kaliwa. So natutunan natin guys. So 4th floor tayo guys. Fourth floor, Kukmin Yonggom. Pasok na tayo. Ito na siya guys. Pinaprocess na yan, kinuha nila yung mga dapat kunin na yun. Pinapahanda na nila. Passport, ID, bank book, tsaka yung ticket. Umaga tayo ngayon. So yan guys, tapos na tayo. Balik na tayo sa baba. First floor. So yan guys, tapos na tayo. So itatransfer na lang nila yung pera natin next month. So hindi ko na kukunin sa sa airport. So itatransfer na lang nila dito sa aking account number dito sa Korea, yung bangko natin na ginagamit kung saan inuhulog yung sweldo. Tapos yun, maghintay na lang tayo by December 15 next month, dun papasok daw. So hintayin ko lang. Yan ang itsura ng NPS dito sa Gimpo. Malapit lang guys, at saka walang masyadong claim, walang masyadong mga tao na maaga pa. Kaya napakadali, napakasimot ng transaction siguro. Wala man 10 minutes yung tinagal ko doon na nakaupo. At napaka-approachable ng mga empleyado nila rito guys. So yan, hanggang sa muli. Kukmin Yonggom, maraming salamat sa ilang taon na inalagaan mo ang aming Kukmin Yonggom. Ito yung pag-asa namin ng mga foreigner na malaking bagay. So, ito na. Okay. First floor. 문이 닫힙니다. 내려갑니다. Andito na. Saan tayo nang galing kanina? Labas na tayo. So, uwi na tayo. Balik na tayo dun sa ating lugar. So, yan. Madali lang guys. Malapit lang pala. Hindi naman pala mahirap hanapin dito. So, sa mga magki-claim ng mga Kukmin po ninyo, so, be sure lamang po na every year, ina-update nyo, tinatanong nyo kung nahuhulugan ba o hindi yung mga Kukmin natin dahil napaka-importante yan. Yan yung gagamitin natin na bagong panimula kung uuwi man tayo sa Pilipinas. Sa case ko, sa loob ng 13 years ko sa pananatili rito, bali na-claim natin yung unang 5 taon. So mayroon akong bali 8 years na hindi nakuha. So kukunin ko na dahil uuwi na tayo. So for good na, hindi na tayo babalik. So nagkaroon tayo ng medical issues, sumakit yung likod ko. So abangan nyo sa mga susunod kong gagawin vlog, videos kung bakit almost 2 months din hindi ako nakagawa ng videos talaga dahil nag-isip tayo. Siyempre na-stress din tayo kung ano ba talagang kailangan gawin, pero ngayon pipiliin na natin yung yung sarili muna, di ba? Yung pangangatawan natin dahil mas mahirap pag umuwi tayo sa Pilipinas ng may nararamdaman, isa pa tayo sa pabigat na alalahanin ng mga mahal natin sa buhay. At ganyan talaga. Kahit gusto ko pang trabaho rito, tumagal, plano ko talaga uuwi pa lang ako next year dahil matatapos na yung extension ko na visa bilang isang E7. At the same time, siyempre E7 visa na rin tayo, nakakapanghinayang talaga. Pero siguro may bagong plano sa akin si Lord kung bakit siguro ganito ang nangyari. Yung plano ko, iba ang nangyari. Mas maganda lagi ang plano ni God siguro sa akin, kaya wala tayong magagawa. So just trust the process at magtiwala lang po tayo sa Kanya. So yan, so kakatapos ko lang mag-claim ng Kukmin Yonggom ko. Kagaya ng inaasahan, makukuha ko siya next month pa. So
So by December 15 sa bangko ko diretso yung pera dito sa South Korea. So bali ita-transfer ko na lang siya noon tulad ng ginagawa ko kapag na-receive natin na yung pera, nasa ATM na natin dito kasi ano naman nasa internet banking naman, meron naman ako So uwi na tayo guys, pupunta na tayo sa ating factory, babalik na tayo. Guys, kakauwi lang natin dito tayo sa bahay. Sa akin naman yung kwarto mo guys, alam mo yung mga pinadala na natin sa Pilipinas. So yun, abangan na lang natin next month. Eventually nasa Pilipinas na tayo nun. Either December 1 to 15 daw, abangan ko, papasok daw sa account na ibinigay ko rito. So yun lang, that's it guys. So sana nakatulong sa inyo yung video to. At abangan nyo yung mga susunod kong video, yung journey natin pag-uwi na sa Pilipinas, kung ano yung buhay na naghihintay sa atin para kahit paano maging updated kayo at makakuha kayo kasi marami akong plano, may mga idea rin ako, may mga negosyo. So God bless sa akin, sana magtagumpay tayo. So hindi man natin lahat natupad yung plano natin dito sa bansang to, sa South Korea, pero hindi dito natatapos yung pangarap ko para sa pamilya ko. Kung marahil dito ko natapos o tinapos yung pangarap ko para sa sarili ko dahil marami pa akong gustong gawin dito pero yun nga eventually hindi na kaya dahil mismong katawan natin ang bumigay. So ipagpapatuloy na lang natin yun sa Pilipinas. Siyempre kasama kayo. So that's it guys, see you again on my next video. Annyeonghaseyo.